Kung sakali pong tuloy yung destruction ng corals, totoo bang mas malakas ang waves pag lumindol? Mas may posibilidad na magkaroon ng tsunami? Can this be part of the warning system of PHIVOLCS? Matapos ang naiulat na pagkasira ng coral reef sa Rosal Reef at Escoda Shoal, nais ni Senator Francis Tolentino na mapag-aralan ng Department of Science and Technology o DOST kung posible pang mabuhay ang mga napinsalang bahura sa Palawan at sa West Philippine Sea. Sa budget hearing sa Senado, nagpahayag din ng pagkabahala ang mamabatas sa posibleng epekto sa coastal communities ng pagkasira ng coral reefs. Pag dinurog na yung mga corals, may posibilidad ng mas malakas ang alon. At pag lumindol sa malayong lugar na nagpo-produce ng tsunami, hindi mahaharang ng ang malalakas na alon at tuloy-tuloy ang malakas na alon dahil yung energy of waves na dapat ma-dissipate ng corals ay lalong lalakas. Paglilinaw ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi ganoong kalaki ang epekto ng mga bahura para mapahupa ang malalaking alon. I think that hindi masyadong significant po yung magiging effect ng corals kasi nasa shallower, siguro yung mga bakawan natin would have more impact rather than the corals. Paliwanag naman ni DOST Secretary Renato Solidum na katutulong ang mga bahura para maiwasan ang wave erosion, gaya na nangyari sa Boracay matapos masira ang mga coral dahil sa algae. The corals actually prevent the wave erosion and corals supply the sand to Boracay. So the net effect, when there's so much pollution, the corals die. There have been more than 20-meter erosion in Boracay because of the destruction of corals. So tama naman po yun. Bukod dito, naniniwala rin si Senator Tolentino na napapanahon ng maglagay ng automated na weather station sa West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, posible naman ito at makatutulong din sa pag-monitor ng mga bagyo at habagat. Sa ngayon, isa pa lang nila ang manned station sa Pag-asa Island. My dear colleagues, perhaps it's about time that we put up several weather stations along the West Philippine Sea. Makakatulong ba ho yung may station sa West Philippine Sea? It will be useful actually, Senator, because we're looking at not only the typhoons but ito yung habagat na nagdadala ng mga malakas na pagulan. Tinatayang aabot sa 900,000 pesos hanggang 1 million pesos ang gagastusin para sa pag-install ng isang automated weather station na may kumpleto ng sensors at communication system. Solar-powered ito at hindi kailangan ng mga tauhan na magbabantay. Sa ngayon, nasa 200 automated stations na nila ang nakakalat sa buong Pilipinas, habang mayroon ng 7 lokasyon na napili para sa dagdag na 10 weather station sa bansa. Sa huli, inaprubahan ng subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang 25.9 billion pesos na pondo para sa DOST sa 2024. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.